Sa totoo lang, hindi ko alam kung paano ko sisimulan ang storyang ito. Hindi ko rin alam kung may maniniwala ba sa akin o wala. Ngunit ito lamang masasabi ko. Lahat ng ito ay base sa totoong pangyayari. Naganap ito sa Panay noong 1970s. Bata pa noon ang aking ina. Ito ay isa sa mga probinsyang binansagang pugad ng mga aswang. Engkanto ay pa mga nakakakilabot na nilalang. Dahil sa ito ay kalapit lamang ng probinsyang Capiz. Itago na lang ninyo ako sa pangalang Mia. 19 na taong gulang at kasalukuyang naninirahan dito sa lungsod ng Maynila. Hayaan ninyong ibahagi ko sa inyo ang kwento ng aking tiyahin na kapatid ng aking ina. Isang malaki pero masayang pamilya. Iyan ang ilang katangian na masasabi ko sa pamilya na Mama. 8 silang magkakapatid at 5 ang aking ina. Pero nagkaroon ng isang pangyayari sa kanilang pamilya. Isang pangyayari na hanggang ngayon ay nanatiling palaisipan sa kanilang lahat. Wala pang kuryente noon sa kanilang lugar. Tangay ang gasera lamang nagsisilbing liwanag sa loob ng kanilang bahay at ang liwanag ng buwan naman sa kapaligiran. Tahimik na nagluluto para sa hapunan ng kanilang nanay, si Lola Mansing. Naipahiram po muna ako ng isang gasera. Magbabasa lang po ako ng libro. Paalam ng aking ina. Mahilig talaga siyang magbasa ng libro noong bata pa siya. Hanggang ngayon ay hilig pa rin niya ito. Nandoon sa ilalim ng lamesa, kunin mo. Pagkatapos mong magbasa ay patayin mo rin kaagad. Mataas ang presyo ng gas ngayon, kaya kailangan nating magtipid. Bili ni Lola Mansing kay Mama. Opo, Nay, salamat po. Pagkakuha ng gasera ay agad itong dumapa sa kawayang sahig upang magbasa. Sa kalagitnaan ng pagbabasa ay may kung anong matalas na bagay na dumampi sa leeg ng aking ina. Alam niyang galing ito sa silong dahil may narinig siyang mga kaluskos mula doon. At nang tingnan niya ito ay isang daliri na may mahahabang kuko. Kulay itim at puro bahilahibo ang gumulat sa kanya. Lumitaw ito mula sa ilalim ng kawayang sahig na eksaktong kanilalagyan niya. Ang kuko ngayon ang tumama sa leeg ni Mama. Nang dahil sa takot ay papatakbong pumunta si Mama kay Lola at agad itong sinabi ang nangyari. May tumusok sa leeg ko, Nay. Nakita ko sa silong. Nauutal na yung sumbong habang nangingilid ang kanyang mga luha. Dahil sa takot. Nasaan? Tanong ng lola ko. Itinuro naman ng aking ina ang direksyon kung saan niya nakita. Ang mabalahibong daliri, ngunit nang tingnan iyon ni Lola ay wala na ito roon. Wala naman eh. Guni-guni mo lang siguro iyon. Sabi pa ng aking lola. Bago tumalikod at ipinagpatuloy ang kanyang pagluluto. Hindi na nagsalita pa ang aking ina. At nang dahil sa takot ay mabilis na niligpit niya ang ginamit na gasera at ang librong binabasa. Ilang mata, pusang minuto, na mangyari yun ay nagpaalam ang bunso nilang kapatid na iihi lamang. Itago na lang po natin sa pangalang Lengleng ang tiyahin ko. 13 taong gulang pa lamang siya noon. Sinamahan ni Lola ang tiyahin ko na umihi. Dahil wala pang maayos na banyo, sa isang kawayan lamang siya pinaihi ni Lola Mansing. At bago pinaihi ng lola ko si Tia ay nagtusok ito ng mga itak sa paligid. Ang mga itak raw na yun ang magsisilbing pangontra sa mga masasamang elemento na nakatira sa lugar na iyon. Ito ay ayon sa kanilang tradisyon. Kinabukasan, tanghali na. Tulog pa rin si Lengleng, takang tanong ng aking lola. Umakyat na ito sa itaas upang gisingin si Tia Lengleng dahil oras na para mag-agahan. Lengleng, Leng, tawag ng lola ko pero hindi ito sumasagot. Nagtaka ang aking lola kaya nilapitan si Tia Lengleng pero hindi na ito humihinga. Agad niya itong ipinalam sa aking lolo at dali-dali nilang isinugod sa ospital ang aking tiyahin. Ngunit maging ang mga doktor ay wala nang nagawa. Tuluyan ang binawian ng buhay si Tia Lengleng. Hindi matanggap ng lolo at lola kung nangyari sa kanilang bunsong anak. Para bang pinagsakluban sila ng langit at lupa. Ang hindi nila maintindihan ang dahilan ng pagkamatay nito. Bangungot. Walang makapagsabi. Dahil sa hindi matanggap ang nangyari sa kanyang bunsong anak, umalis si lolo ng bahay ng walang paalam. Umakyat ito ng bundok at nagtungo sa kanilang taniman ng palay para ilabas ang galit na nararamdaman. Ngunit laking gulat niya nang makita may mga tungubong puno ng saging sa paligid ng kanilang tanim. Kahapon lang ay wala pang mga punong iyon na ngayon ay halos umapaw na sa sobrang dami. Dahil sa galit ay pinagtataga niya ang mga iyon at pinagpuputol. Ngayon ay alam na niya ang dahilan ng biglang pagpalaw ng kanilang pinakamamahal na bunsong anak. Nang araw ng libing ni Tia Lengleng, naabutan ni Mama ang lola kong nagtutupi ng mga damit ng aking tiyahin habang umiiyak. Hinayalaan lamang niya yun dahil naiintindi niya ang sakit na nararamdaman ito bilang isang ina. Bago tuluyang ihatid sa huling hantunan ng mga labi ni Lengleng, ay dinali ito sa bintana.
Isa yun sa mga nakagawiang tradisyon sa kanilang baryo at iyon na ang huling pagkakataon na nakapiling nila ang kawawang bata. Samantala marami ang nagsasabi na bang nangungut raw si Tia o di kay inaswang. Pero ang totoong nangyari ay na gustuhan ng isang engkanto si Tia Lingling. Noong gabing may lumitaw na itim na daliri, sa kanilang silong ay ang hudyat na may kukunin sa kanilang pamilya. At ang mga puno ng saging sa kanilang taniman ay ang nagsilbing regalo at kapalit ng buhay ni Tia. Madalas daw dalawin ng engkantong iyon sa panaginip si Tia Lingling. Madalas daw na itong ikwento nung siya'y nabubuhay pa, ang tungkol sa lalaking maliligaw na palagi niyang napapanaginipan. Minsan ay hinaharana pa raw siya nito. Bago siya bawian ng buhay, ay naikwento pa raw nito kina mama na muli niyang napanaginipan yung lalaki. Naglalakad daw siya sa altar at naghihintay ang misteryosong lalaki sa dulo nito. Iisa lang ang suot ng lalaki sa mga panaginip niya, pero kakatuwang sa lahat ng panaginip niya ay wala itong mukha. Hanggang ngayon sa tuwing uuwi kami ng probinsya, ay palagi kaming kinukwentuhan ng aking lola sa mga nakakatakot nilang karanasan. Bisaya ang lingwahe na kanyang ginagamit at ang mama ko ang nagsisilbing translator para maunawaan namin ang kwento ni lola. Isa lang ang kwentong ito sa mga nakakakilabot na istorya na naibahagi sa amin ng lola ko. Nagising ako isang gabi dahil sa ingay ng asong kanina pa umaalong. Hindi ko alam kung kaninong aso iyon dahil 5 taon na ang nakalilipas buhat na mamatay ang aking alagang si Tigas. Ginawa itong pulutan ng aming lasinggong kapitbahay. Bumangon ako dahil sa narinig kong mga yabag ng pagtakbo. Mukhang may gulo. Parang maraming tao nagtatakbuhan na animoy may bahay na nasusunog. Dahil sa likas na kuryosidad, lumabas ako upang alamin ang nangyayari. Ngunit kabaligtaran ng inaasahan ko'y walang maraming tao ang nagtatakbuhan. Bagkus isang mapayapang prosesyon ng malalaking santo ang nagaganap. Puro sila mga kababaihan na nakasuot ng itim na belo. Halos hindi mo makita ang kanilang mga mukha. Sa pinakaduloy may isang lalaking nakasuot ng itim. Pilit ko itong kinikilala pero hindi ko maaninag ang mukha. Manang malapit na siya sa akin ay napansin ko ang hawak niyang karit. Tumigil siya mismo sa tarapan ko at binato ko ng isang napakatalim na tingin na siyang nagbigay sa akin ng matinding kaba. Hindi ko maintindihan kung bakit may kakaiba sa kanyang mga tingin. Paano gusto niya akong saktan? Kung may mas malalim pang ibig sabihin ang mga titig na iyon, hindi ko alam. Dali-dali kong isinara ang gate at tumakbo papasok ng bahay. Handa na sana akong bumalik sa pagtulog nang marinig kong umubo ang aking lolo. Nakaramdam ako ng pag-alala sa kanya kaya tumakbo ako sa kanyang kwarto. Madaling ngunit naririnig ko pa rin ang kanyang sunod-sunod na pag-ubo. Hirap na para bang hindi makahinga. Pinuksan ko ang ilaw mo't hindi ko nakita si lolo sa kanyang higaan. Pagko sa isang puting pusa ang nakita ko. Nakabulagta na parang isang tao. Hindi ko halang na wala na itong buhay. Hinanap ko sa paligid si lolo ngunit bigo akong makita siya. Doon ko napagtanto na matagal nang patay ang lolo ko. Ilang taon na siyang patay kaya baka guni-guni ko lang iyon. Natawa ako sa sarili ko. Kung ano-ano na ang naririnig ang naiisip ko. Lumapit ako sa kama para bugawin ng pusang hindi gumagalaw. Kinuha ko ang walis tambo sa gilid upang ipambugaw dito. Tinusok-tusok ko yung bandang tiyan pero hindi pa rin gumagalaw. Inilapit ko ang mukha ko upang tingnan kung humihinga pa pero nagulantang ako nang bigla itong tumalon papunta sa akin at kinagat ako sa mukha. Ramdam ko ang mga kalmot at maging ang pagdiin ng mga pangil sa aking liman. Sigaw ako ng sigaw ngunit wala akong naririnig na boses. Buong parsa ko itong hinila at inihagis. Tumalsik ito malapit sa bintana ngunit parang walang nangyari. Nilalaan lang ito ang mga dugo sa katawan. Hinabol ko ito nang walis ngunit tumalon ito sa bintana tuluyan ng nakatakas. Kinapa ko ang aking mukha. Sabay tingin sa mga kamay. Punong-puno ang ngayon ng sariwang dugo. Nanginginig ako sa takot. Lumabas ako sa kwarto ni Lolo upang tawagin ang aking mga magulang pero hindi ko sila makita. Nang biglang mapansin ko ang paggalaw ng doorknob sa aming pinto. Para bang may kung sino ang pilit itong binubuksan. Nagsimula nang bumilis ang tibok ng aking puso. Ramdam ko ang malakas na pagkabog nito. Natatakot ako dahil marasang ginagawang pagbukas hanggang sa tumigil na ito. Ilang minutong katahimikan, hindi pa rin nawawala ang kaba sa aking dibdib hanggang sa maalala ko ang pinto sa likod ng aming bahay. Nanlaki ang mga mata ko at saka nagsimulang tumakbo papunta roon. Nanginig ang mga tuhod ko nang makita itong bukas na bukas. Ramdam ko ang malamig na hangin mula sa labas na pumapasok doon. Hanggang marinig ko sa aking likuran ang malalim na boses ng isang lalaki. Oras mo na.
Sabay sakal mula sa likuran gamit ang isang lubid. Pilit kong tinatanggal ang lubid na nakapulupot sa aking leg. Ngunit sadyang napakalakas nito. Hindi ko mapigilan ang pagtulo ng aking luha. Tinatanong ang sarili kung oras ko na ba talaga. Hindi pa ako handa. Hindi ko pa kaya. Kung noon ay nakakapanlaban pa ako, unti-unti na uubos ang natitira kong lakas hanggang sa tuluyan akong maubusan ng hininga at bigla nilang nagblangko ang lahat. Nagising akong habol-habol ang hininga. Pawis na pawis at pilit na inaalis ang masamang bangungot na naranasan. Umiiyak akong nagpasalamat sa panaginip lang pala ang lahat. Buong akala ko'y katapusan ko na. Para kasing totoo ang lahat. Bumaba ako upang uminom. Uhaw na uhaw ako sa sobrang pagod. Hindi ko alam pero parang naglagay ako ng napakalayo. Pagbaba ko pa lang ay napansin ko na ang maraming tao sa salas. May ibang namumukhaan ko at may ilang hindi ko kilala. Hindi ko tuloy maiwasang tanungin ang sarili kung bakit ang dami naming mga bisita. Hanggang sa mapansin ko ang matinding liwanag na nanggagaling sa aming garahe. Nagtungo ako ron at nagulat ako dahil sa isang puting kabaong. Sino ang patay? Bakit hindi ko alam? Muli ay nakaramdam ako ng matinding kaba. Nilapitan ko si Mama na nooy may kausap na matanda. Bangungot, sabi niya sa kausap. Tumingin ito sa kabaong habang umiiling at naglita niya ng, kung oras mo na talaga, oras mo na. Sino ang binangungot? At bakit parang namumugto ang mga mata ni Mama? Si Kuya, si Papa, si Ate, si Bunso. Sino? Nang tingnan ko ang laman ng kabaong ay labis na gumuho